Isa lang ako ordinaryong tao na nasa Basilan, na nasa Mindanao, na umaasa sa impormasyon na nakikita ko sa Facebook at umaasa lang ako sa nakikita ko sa TV, yung puro papogi mo, puro pasikat at paepal ka na laban ka sa katiwalian. Pero ngayon, nasubukan ko ng dalawang mata ko. Nakita ko kung paano ka magtrabaho. Hinampas ko na sa mukha mo yung ebidensya sa droga, wala kang ginawa. Tapos tatakbo kang senador, kakausapin mo yung mga nirereklamo namin dahil meron kayong arrangement. Kasi hindi mo mapaliwanag eh. Wala kang jurisdiction sa mayor namin dahil elected official siya, hindi siya sakop ng jurisdiction mo, ng kapangyarihan mo. Pero nag-close door meeting kayo ng 5 oras. Ha? Ano nangyari sa loob ng meeting na yon? Kaya dahil ba sa meeting na yon, hindi mo inaksyonan yung ebidensya ng droga na binigay ko sa'yo, na pinapasumbong ko sa'yo sa Pangulong Duterte? Tapos, etong isa pa. Sa mga malalaking tao na sinusumbong namin sa'yo, lagi mong sinasabi wala kang jurisdiction. Etong mga malalaking tao na sinusumbong ng taong bayan sa'yo, bilyon, milyon ang kinukurakot sa gobyerno. Pero ang ginagawa mo, kinukuha mo lang yung ebidensya, tapos sasabihin mo wala kang jurisdiction, ipapatawag mo ngayon yung tao. Pero doon sa fixer ng LTO, na naka-televise pa, hinuli mo, may pabunot-bunot ka pa ng baril na feeling mo ikaw si Coco Martin sa ang probinsyano na action star ka. May jurisdiction ka ba sa fixer? Di ba wala? Hindi ka naman pulis eh. Sabihin na natin, oo, mali, fixing yung ginagawa ng matandang babae. Pero, maliit na tao lang yung Greco. Simpleng fixer lang yun na matanda, yun lang yung kinabubuhay niya. 1,000, 2,000, 3,000 sa isang araw, yun yung kinikita ng matanda. Talagang pinagkaksayahan ng oras na i-read mo yun, hulihin mo, may patakbo-takbo ka pa, may subit kang baril. Bakit law enforcement agent ka ba? Hinuli mo yung matanda, samantalang yung mga sinusumbong namin sa'yo ng mga bilyon ang ninanakaw. Wala kang ginawa. Nagsumbong ako sa'yo ng tungkol sa droga, binigay ko sa'yo ebidensya, wala kang ginawa. Sa totoo lang, masama po talaga pakiramdam ko ngayon. Namamanhid po yung mukha ko. Kung nakikita nyo naman, bagsak yung isa, hindi yan pantay dahil nga po dun sa pananambang na nangyari sa akin. Masama po talaga pakiramdam ko. Tapos, nalaman ko pa kanina na baka maisuhan na naman ako ng warrant ni Judge De La Peña ng Zamboanga City dahil itinutuloy niya yung hearing namin sa Zamboanga City kahit wala akong abogado. Umatas nga yung abogado ko dahil nag-alala na rin dahil sa security nga, dahil pinagbantaan yung abogado ko ng isang araw habang nasa SM. Tapos wala akong abogado kasi wala nang gusto tumanggap ng kaso ko, natatakot eh. Kasi ilang beses na akong humingi ng tulong na ilipat yung kaso ko sa Davao pero hindi naasikaso. Sinong hahawak ng kaso ko ngayon? Secondly, hindi ako makauwi kasi regular yung check-up ko dito sa doktor dahil anytime pwede akong operahan dahil balinga yung mukha ko. Masama pakiramdam ko pero mas lalong sumama yung timpla ko nung nakita ko yung comment ni Greco Bellica na sinasabi niya na dahil sa kanya nasampahan ng kaso. Wow, napaka-credit grabber mo talaga, sobra. Mahigit 200,000 ang sahod mo sa isang buwan. Laging nakadikit ng mukha mo. Yung mukha mo, laging nakadikit sa mukha ni Pangulong Duterte at saka ni Senator Go. Pero bakit nung nagbigay ako sa iyo ng ebidensya sa droga, wala kang ginawa? Yun lang naman yung sa akin, nakikipagtulungan kami sa Pangulong Duterte. Namasog po yung droga at saka korupsyon sa Pilipinas, kaya kahit buhay namin, kami mga nagsusumbong sa gobyerno, binibigay namin, nilalagay namin sa risk. Kaya lang, bakit ganun? Parang nasasayang yung effort namin sa'yo. Yung mga tao nagsusumbong sa'yo, nalalagay sa peligro kasi hindi mo naman pala naaaksyonan. Pinatatawag mo yung isinusumbong namin, yung corrupt na government official, tapos hindi mo naman pala kayang gawa ng paraan. Sinasabi mo pa sa kanila kung sino yung complainant kasi karapatan nila yun. Binigay mo yung pangalan, nalagay mo sa peligro yung buhay ng mga tao. Sa wakas, narinig na natin yung matagal na nating langis. Yung may magtanggol sa atin laban sa droga at krimen. Ang pinagtatanggol kasi nung ibang mga senador yung mga namatay dahil sa war on drugs. Kaya pinagtatanggol ng Pangulong Duterte at ng war on drugs, kaya nilatag yung war on drugs, yung mga inosente na pinapatay ng mga durugista. Totoo naman may mga namatay na inosente. Pero that was because it were criminals. Fighting criminals. Yung mga pulis na pumatay ng mga drug addict at drug pusher, yung mga tao nila yung pinatay nila eh. Pero hindi naman lahat pinatay. 1 milyon mahigit nga sumuko eh. Pero meron mga namatay.
Hindi natin ininegate yung issue na may namatay. Meron talagang namatay ng mga inosente at dapat yan imbestigahan at ipakulong. Pero hindi yun ang ipinapatay ng war on drugs. Ito po ay labanan ng mga kriminal. Nung dumating ang Pangulong Duterte rito, laganap ang droga sa Pilipinas dahil 6 na taon na walang laban kontra droga. Kaya lumala. Kaya pagdating ng Pangulong Duterte, yun na ang sitwasyon ng Pilipinas at ang kanyang solusyon ay war on drugs. Nung pag-upo niya, naglinis yung mga kriminal, mga pulis, narinig natin, involved sa droga.